Mga kabalita, meron pong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Jenny. Mari at mga kabalita, typhoon category na raw yan. Alamin agad natin ang latest mula kay Katrina Son ng GMA Integrated News Weather Center. Katrina? Connie, Rafi at mga kabalita, magdala kayo ng payong dahil hahatakin ng bagyong Jenny ang hanging habagat. Sa huling abiso ng Pag-asa, nakita ang mata ng bagyo sa silangan ng Calayan, Cagayan. May mga lugar na ring isinailalim sa tropical cyclone wind signal dahil sa bagyo. Base sa wind forecast ng Metro Weather, posibleng Miyerkules o Huwebes ay maglandfall ang bagyong Jenny sa southern Taiwan. Tumutok lamang kayo dito para sa pinakabagong update. At naghahanda na nga po dahil dyan ang ilang bayan sa Region 2. Sa Cagayan, 10 bayan ang areas of concern. Kasama po yung mga yan, ang bayan ng Santa Ana, Apari, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Ballesteros, Sanchez, Mira, Santa Praxedes, Claveria at Gataran. Dahil dyan, bawal po munang pumalaot sa mga baybayin ng probinsya. Sa Aurora naman, lumalakas po ang alon kaya hindi na pumapalaot ang mga mangingisda. Itinaas na rin ang gale warning sa lugar. Nakahanda na rin daw ang mga evacuation centers at food packs sakaling manalasa ang bagyong Jenny. At magdamag nga po namang inulan kanina ang Metro Manila at ilang probinsya. Pero dahil po malakas ang buhos ng ulan, may mga rider na napilitang sumilong sa EDSA. Ang mga taga-Ilagan, Isabela naman, naghahanda na sa papalapit na bagyong Jenny. Kahapon pa lamang ay nakaranas na roon ng malakas na ulan. Naperwisyo naman ng rock slide ang maraming residente at motorista sa bayan ng Suyo, Ilocos Sur. Hindi madaanan ang kalsada dahil sa malalaking tipak ng bato. Isinisisi ang rock slide sa pag-uulan. Balita ko, gagalaw na naman bukas ang presyo ng oil products. Good news ba o bad news? Sabi po ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, 2 piso ang rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina. Abay, good news. Last week lang po, bumaba rin ito ng 20 sentimo. Meron ding bawas na 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Pero para naman po sa ating mga tsuper, abay, bad news dahil tataas muli ang diesel. May dagdag po yan na 40 sentimo. Eto, nako, taas presyo po eh. Ang bumungad ngayong bagong buwan sa mga gumagamit po ng liquefied petroleum gas. Sa parehong yan, panglutong LPG at auto LPG, magkano na ba? Eto na, sabi ho ng Petron, 3 pesos and 75 centavos ang dagdag singil sa kada kilo ng kanilang LPG. Halos ganyan din po ang halagang itinaas ng Solane. Katumbas po yan na mahigit 41 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Sa auto LPG, 2 pesos and 9 centavos ang itinaas sa kada litro ng Petron. 2 pesos kada litro naman sa Clean Fuel. Yan na po ang pangatlong sunod na buwang tumaas ang presyo ng LPG at auto LPG ngayong 2023. At dahil nga po sa pagmahal ng kada tangke ng LPG at iba pang bilihin, nagtaas na rin ho ng presyo ng ulam, yung ilang karinderya naman. Nako. Budget pa more. Balita ang hatid ni Nico Wahe. Noong isang linggo, 55 pesos lang ang kada order ng karneng ulam sa karenderyang ito sa Taguig City. Ngayon, 60 pesos na. Ang tortang talong naman na dating 40 pesos, 50 pesos na ngayon. Pasensya na raw sa mga customer dahil kailangan. Tumaas daw kasi ngayon ang kuha nila sa kada tangke ng LPG. Nakakalimang tangke pa naman daw sila kada linggo. Kaya sa pool sila ng taas presyo ngayong buwan sa LPG. Bale, nagtas po kami ng konti at nagbawas po ng takal dahil masyado pong mataas ngayon ang ating LPG at itong mga bilihin. Maging itlog na gamit nila sa pagtutorta, nagmahal din. Ang kuha po namin is dating to 20, ngayon ay parang 250. Depende po sa sizes. Dito naman kasi, kahit let's say umunti man siya or what, pero yung lasa nila is same pa rin talaga. Si Lani naman na may-ari ng karinderya sa Makati City, nagtaas lang ng presyo sa mga ginagamitan ng itlog. Ang pritong itlog, 12 pesos na ang benta na dating 10 pesos lang. Itong ganito, nakukuha ko ng 650, ngayon makuha ko ng 750. 165 per tray, ngayon 205.
Ramdam din daw niya ang taas ng LPG na dati niya lang nabibili ng 750 pesos, 850 pesos na ngayon. Pero ayaw niya raw iparamdam yan sa kanya mga customer. Sa takal ma'am, dating ganito karami. Hindi na kami kasi ang customer namin baka mamaya sabi ko konti ang umuunti ang takal ay baka umalis. Ayan. Nagsasakripisyo na lang kami. Ayon sa United Broiler Raisers Association at Philippine Egg Board Association, tumaas ang farm gate prices ng itlog ng 20 centavos hanggang 30 centavos. Mababa raw ang supply pero mataas ang demand. Bagyong Egay, Bagyong Goring at bird flu ang dahilang itinuturo nila kaya mababa ang supply. Posible raw maramdaman ang mababang supply ng itlog hanggang unang semestre ng 2024. Posible maging normal lang daw ang supply sa second half ng susunod na taon. Yan ang balita ko, Nico Wahe ng GMA Integrated News. Eto po, ngayong Lunes, naku, laban na laban ng showbiz news ng ating nagbabalik na kumare at ayaw na mag-absent. Oo nga, Maring Aubrey. Ano latest? Uy, loyal kami sa'yo. Oo naman. Alam ko naman yun, I love Maring you, Connie at Obs. Paring Rafi. Ito na nga, nagbabalik at business kung business sa pagpapasaya ang South Korean star na si Kim Sejong sa kanyang first ever concert sa bansa. Siyempre mga mare, personal kong na-encounter yan. Kaya naman, ichichika ko sa inyo ang aking K-League experience. Malakas na hiyawan ang bumati sa South Korean singer and actress na si Kim Sejong. Paglabas pa lang ng stage sa kanyang first concert in Manila sa New Frontier Theater kagabi. Sa opening number, kinanta niya ang Whale. Ito raw ang napili niya dahil tila natatransport ka sa ibang mundo ng kanta. Powerful vocals naman ang ipinamalas niya sa kantang Destiny. Nagtagalog pa siya nang binati ang fans. Overwhelmed daw si Sejong sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Filipino Sesang. It's my first time here in the Philippines, and you know what? Your cheer and support and passion is above the level. Nang kantahin naman niya ang song na Teddy Bear, may kasama rin siyang teddy bear stuffed toy on stage. Gumanap si Sejong sa hit K-drama na Business Proposal, katambalang aktor na si An Yo-sok at Korean action fantasy series na Uncanny Counter. Naging miyembro rin si Sejong ng K-pop girl group na IOI mula sa reality singing competition na Produce 101 at naging member din siya ng girl group na Gugudan. Nitong September, nirelease ang kanyang first full-length album, Door. Heto naman ang aabangan nyo mamaya mga mare ang reaksyon ni maging sino ka man star David Licauco sa drag queen na kahawig daw niya. Ichichika ko sa inyo yan later. Good news naman mula sa Asian Games sa Hangzhou, China. Nakakuha na ng gintong medalya ang Pilipinas. Galing po yan kay world number 2 pole vaulter Ernest John E.J. Ubiena. Na-clear ni E.J. ang 5.90-meter mark sa loob lang ng isang attempt. Bukod dyan, na-break niya ang dating record sa Asian Games na 5.70 meters. Hindi lang po si E.J. ang nagbigay ng mga bagong medalya sa bansa. Sa cycling, nakakuha ng bronze si Patrick Koo. Bronze din sina Alex Ayala at Francis Casey Alcantara para sa mixed doubles sa tennis. Good job sa inyo at congratulations! Mga kabalita, lalo pang lumakas ang Typhoon Jenny. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela at buong Apayao at sa northern portion ng Ilocos Norte. Asahan ang malalakas na ulan na may kasamang pabugso ng hangin sa mga susunod
na oras. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 600 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. May lakas nga ito na nasa 140 kilometers per hour at may bugsong 170 kilometers per hour gumagalaw sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa wind forecast ng Metro Weather, posibleng sa Miyerkules o Huwebes maglandfall ang bagyong Jenny sa southern Taiwan. Pero hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad na maglandfall ang bagyo sa Batanes. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes. Sa ngayon, bukod sa bagyong Jenny, asahan din ang pag-ulan sa ilang bahagi nga ng bansa dulot ng hinahatak nitong hanging habagat at mga local thunderstorm. Uulanin din sa mga susunod na oras ang malaking bahagi ng bansa base nga yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide kaya maging alerto. Asahan din muli ang ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Dahil sa bagyong Jenny, magiging maalon ang ilang coastal waters sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ang mga dagat na sakop ng Batanes, Babuyan Islands at iba pang bahagi ng mainland Cagayan. Pinaiiwas muna ang maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. Pasok ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Yan ay matapos siyang pumangatlo sa floor exercise event ng 2023 World Artistic Gymnastics sa Antwerp, Belgium. Kay Yulo na ibigay ang Olympic slot bilang highest-ranked eligible athlete sa event. Pareho na kasing nag-qualify dati para sa 2024 Olympics yung first at second placer na mula Israel at Amerika. Si Yulo ang pangalawang atletang Pinoy na nag-qualify sa Paris Olympics, kasunod ng pole vaulter na si EJ Obiena. Good job, Carlos! Ito ang isa pang winner, mga mare. Panalo bilang first ever Ultimate Champion ng Battle of the Judges ang aerialist na si Marvin Peralta. Congratulations, Marvin Peralta! Isang makapigil hiningang routine ang ginawa ni Marvin sa Grand Finals night nitong weekend. Napawaw niya ang panel of judges sa kanyang stunts na may halong pole dancing, aerial silk at hoop. Nakakuha siya ng total score na 91.52 battle stars mula sa judges at studio audience. Bukod sa trophies na natanggap nila ni Coach Jose Manalo, nag-uwi rin si Marvin ng 1 million peso cash prize. Samantala, abiso naman po mula sa NLEX na dagdagan po yung mga cashless toll plazas dyan. Simula po kahapon, 100% ng cashless na ang toll plaza ng Tabang sa Bulacan at Angeles dyan sa Pampanga. Nauna nang naging fully cashless ang iba pang NLEX toll plaza sa Ciudad de Victoria northbound at southbound, Santa Rita northbound, Pulilan northbound at southbound. Sa San Simon po sa may northbound, Mexico at Dao southbound. Kasabay rin po niyan ang toll plaza ng SCTEX na Dolores at Subic Freeport Expressway. Siguruhing may RFID sticker po kayo at dapat may load ito. Abiso naman sa mga kabalita nating madalas sa MCU sa Monumento Caloocan. Isang buwan pong sarado simula ngayong araw hanggang November 2 ang footbridge dyan sa tapat ng Manila Central University Hospital. Yan po yung nakadugtong din sa Monumento Station ng EDSA Bus Carousel. Habang sarado, yung footbridge na nasa EDSA Boni Serrano muna ang magagamit sa area. Naku, mas malayo-layo yung lakaran yan, lalo na po para sa mga galing sa Malabon, Navotas at Valenzuela. Ang sabi po ng Department of Transportation, i-repair at pagagandahin ang MCU footbridge. Palalawakin ng mga istasyon at titiyaking accessible ito sa mga person with disabilities. Eto, Rafi, narinig mo na ba yung salitang chichabu? Nako, Eto. chabu yung narinig ko. Meron ng chichabu. Chichabu. Shabu na nakatago po yan sa chicharon ang nabisto dyan sa Pampanga. At balita ko ay halos 4 na bilyong piso ang halaga. Balitang hatid ni Claire Lacanilao ng GMA Regional TV1, North Central Luzon. Aabot sa 560 kilos ng shabu ang nakumpiska ng mga kawani ng National Bureau of Investigation sa isinagawang control delivery operation sa isang warehouse sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga.
Tumambad sa mga otoridad ang mga kahon na may lamang chicharon at dried fish crackers, kung saan isinilid ang illegal na droga gamit ang mga tibag, plastic at foil. Ayon sa BOC, ang mga kahon ay galing sa isang shipment na idineklara bilang agricultural feeds na dumating sa Subic Port SBMA noong September 18, 2023. The shipment arrived through the port of Subic. It originated from Thailand and it passed through China and then direct to port of Subic. Kinumpirma ng NBI na positibong droga ang mga nakuha mula sa shipment. Hindi na muna nagbigay ng karagdagang impormasyon ang mga otoridad kaugnay sa shipment para sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon at posibleng pagkahuli ng mga nasa likod nito. There are local and there are international players involved. This case started in 2020. We've been monitoring this drug syndicate since 2020, so this is a 3-year-long operation. Ayon sa mga otoridad, iba't ibang pamamaraan na ang ginagawa ng mga sindikato para sa kanilang mga drug scheme. Aabot sa 3.8 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang shabu na sinasabing pinakamalaking halaga ng drogang nasabat ngayong 2023. Yan ang balita ko. Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kabalita, kabilang po ba kayo sa mga nabiktima nung bigla ang brownout sa Luzon kagabi? Ako, balita ko, may na-monitor na grid disturbances ang National Grid Corporation of the Philippines. Sa paliwanag po nila, resulta po daw yan ng automatic load dropping o pagtatanggal ng supply ng kuryente sa ilang lugar dahil sa kakapusan. Apektado dyan ang San Jose, Saag Transmission Line 2 at iba pang power plant sa Luzon. Kabilang po sa mga naapektuhan ang Metro Manila, Cagayan, Kalinga, Apayao, Laguna, Quezon, Batangas at dyan sa Camarines Norte. Pasado alas 7:30 kagabi nang maibalik ang kuryente sa ilang lugar. Iimbestigahan na raw ng NGCP ang sanhi ng grid disturbance. Eto pa, mga kabalita, kung sapat daw ang supply ng bigas, posible namang magkulang. Naku, ang pang-ulam na baboy sa Negros Occidental. Sabi po ng grupo ng mga hog raisers sa probinsya, nakakaapekto sa supply ng baboy ang mga kaso ng African swine fever. Nangangamba po silang kulangin ang supply ngayong holiday season pa naman. Pagtitiyak po ng Provincial Veterinary Office, may panghandang karne pa rin naman ang mga residente sa Pasko dahil limitado lamang ang mga baboy na inilalabas ng probinsya. May programa at tulong na rin daw ang LGU para makabangon ang hog raisers mula sa epekto ng African swine fever. Last week lang po, inaprubahan ang hiling na taas sahod sa ibang rehiyon. Balita ko ngayon, merong petisyon para po sa buong Pilipinas. Sabi ng grupong Federation of Free Workers, dapat madagdagan ng 150 pesos ang sahod nationwide. Yan daw ay para sa disenteng pamumuhay ng mga manggagawa. Kahit nagpapasalamat sila sa idinagdag na 40 pesos sa Central Luzon, hindi pa rin daw ito sapat sa mahal ng mga bilihin. Sabi pa ng grupo, problema rin ang magkakaibang sahod sa mga rehiyon. Wala pang bagong pahayag ang DOLE kaugnay rito. Pero dati na nitong sinabi na titingnan nila kung magkano ang kayang ibigay ng mga negosyo sa bawat rehiyon at kung ano ang epekto ng aumento sa sahod sa ekonomiya. Sa Caloocan po nabaril at napatay ng isang sekyu ang kapwa niya sekyu. Balita ko ang suspect na aresto sa isang checkpoint sa Novaliches. Balitang hatid ni James Agustin. Tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng ikinasawi ng 48 anyos sa security guard na si Joel Moreno. Nangyari ang krimen habang naka-duty ang biktima sa isang subdivision sa Bagumbong, North Caloocan, pasado alas 8 kagabi. Ang suspect kapwa niya security guard na naka-off duty noon. Kwento ng saksi, dumating ang nakainom ng suspect at dumiretso sa guardhouse para magkape. Sinita raw ni Moreno ang suspect at pinagbawalan na tumambay roon. Sabi nung nakainom, issue na naman. Ano bang issue mo? Ganyan. Tapos ang nangyari nun, naghamunan na, tapos nagpanginit na sila parehas eh. Nauwi raw ito sa pagtatalo hanggang sa nagkapisikala ng dalawa. Naginit yung naka-duty, pinalo siya ng walis. Tapos ang nangyari nun, yung hindi naka-duty, kumuha ng baril doon sa ilalim kasi sila lang nakakaalam nun eh. Yun, doon na po sila nagpang-abot.
Inaawat daw niya ang dalawa pero ilang beses na nagpaputok ng baril ang sospek. Na-recover ng pulisya sa guardhouse ang baril na ginamit ng sospek. Ilang minuto matapos ang krimen, naaresto ng Quezon City Police District ang sospek sa isang checkpoint sa Novaliches. Pinadapa habang pinoposasa ng 34 anyos sa security guard na si Romnick Perote. Ayon sa QCPD, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Caloocan Police na may isinasagawang hot pursuit operation laban kay Perote na patungo sa area ng Novaliches. Naharang natin itong description na binigay ng Caloocan City Police Station, yung description ng jeep na sinakyan ng suspect at sa eksaktong description ng suspect. May nakuhang baril kay Perote na kargado ng mga bala. Sa police station, positibong kinilala ng saksi si Perote na siyang bumaril kay Moreno. Ang suspect aminado sa nagawang krimen. Dati na raw silang may alitan ni Moreno. Sabi ko sa kanya, buddy, pag-uusap naman tayo, ano ba problema mo? Nung lumapit po ako sa kanya, bigla na lang niya pa ako pinaghahampas ng alistingting po. Siyempre, nasaktan po ako na, naisip ko pong kunin yung isang baril po para ipanakot po lang sa kanya. Kaso po yung pumunta po sa isang para kunin po yung isang baril na para rin sa akin. Inunahan ko na po ng putok. Nagsisisi po ako, sir. Sobra po talaga pagsisisi na gawa ko. Itinurn over ng QCPD sa Caloocan Police ang suspect na maharap sa reklamong murder. Ang QCPD sasampahan din siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Eto magandang kwento ito. Pinadapaman ng COVID pandemic, muli namang nakabangon ang isa pong taga Balawan, La Union dahil sa kanyang diskarte. Kwento po ng dating caterer na si Marifer Lee, nalugi raw ang kanyang catering services nang tumama ang pandemic. Pero hindi po siya syempre nawalan ng pag-asa. Pinasok naman ng pamilya niya ang pagbebenta ng handicrafts at furniture na gawa sa labdang o twiner vine mula po sa mga kakahuyan. Nag-umpisa lang daw sila noon sa 5 basket. Ngayon, mas malalaki at magagandang furniture set na ang nakadisplay sa pwesto nila. Dahil po sa paglago ng negosyo, nakapagbibigay na rin sila ng trabaho sa mga kababayan nila sa Balawan. Pinaiimbestigahan ng isang mambabata sa Commission on Audit ang naging confidential funds ng Davao City sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte noong siya ay mayor pa doon. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, gusto niyang malaman kung talaga bang napakinabangan sa lungsod ang confidential funds. Sa mga nakaraang COA report sa termino ni Duterte bilang Davao City Mayor mula 2016 hanggang 2022, mahigit 2.6 billion pesos ang confidential funds ng LGU. Mas malaki raw yan sa confidential funds ng 3 pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas. Sabi ni Duterte, hindi muna siya magkokomento sa ngayon tungkol sa confidential funds. Wala pang reaksyon ng COA sa hiling ni Castro. Abiso naman po sa mga taga-Pasig, tigil po muna ang pagbabakuna dyan laban sa COVID-19. Sabi ng Pasig LGU, nauubos na kasi ang kanilang supply ng bakuna. Wala pa raw sinasabi ang DOH kung kailan muli ito darating o yung delivery time. Nito pong Setyembre, nagsabi ang DOH na hindi na sila bibili ng panibagong COVID vaccines. Sinabi rin nila noon na paubos na ang mga bakuna sa bansa, kabilang ang bivalent vaccines. Samantala, ngayon pong Teachers Month, binigyang pagkilala ang mga guro sa konsyerto sa palasyo. Balitang hatid ni Jamie Santos. Bilang pagpupugay sa mga guro ngayong Teachers Month, nagdaos ng isang konsyerto sa Malacanang Palace Grounds kagabi. Layon nitong kilalanin ang dedikasyon ng mga guro na walang sawang nagbabahagi ng aral at kaalaman sa mga estudyante. Present si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, Vice President at Education Secretary Sara Duterte, gayon din ang iba pang matataas na opisyal sa bansa. Naging teacher's pet niya. Lagi akong tinutulungan sa pag-aaral. She was also very helpful to me outside the school. Tinutulungan niya ako pagka may kailangan ng tutorial. Binibigyan ako ng mga rosary, binibigyan ako ng prayer book. Hindi ko siya makalimutan. Tawag ko sa kanya si Miss Reyes.
Sa konsyerto, binigyang pagkilala ang ilang natatanging guro. Maging magulang, maging boses ng mga PWD. Kapag talaga nasa puso mo yung dedikasyon, yung talagang ako talaga, gusto ko talaga. Nakikita ko ang aking sarili na sa susunod pang mga taon, hindi ako magbabago ng aking landas. Talagang teacher ako, mamamatay ako bilang teacher. These are the least, the lost, and the last students, the last mile students that I would want to help. Sinabihan ko lang yung mga estudyante sa tiis muna tayo sa STEC. Your teacher, Sir Bryant, will do everything. I will do everything that I could do to provide you the opportunities to learn. Maliban sa pagpupugay sa mga guro, naging daan din ang konsyerto para magtanghalang ilang nasa likod ng malikhaing industriya o creative industries na pinadapa ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga special guests, ang mga kilalang theater actors na sina Gerald Santos, Ima Castro at Sheila Valderrama Martinez. Kabilang din sa mga nagtanghal ang Central Mindanao University Music Society at ang Douglas Mieres Power Dance. Yan ang balita ko, Jamie Santos ng GMA Integrated News. Eto na nga, kaabang-abang ang may init na bakbakan po ng mga koponan sa NCAA Season 99. Isama mo pa syempre dyan yung mga gagaling nating mga courtside reporters na tagapagatid syempre ng fresh updates. Oo And nga. marami pang iba sa laban, ano? Hello! Balita ko, dalawa sa new lineup, of course, sa reporters ng NCAA Season 19. And ito nga, kasama natin nga ngayon. Yes, of Ang course. brainy chick reporter ng Los Baños. Ba? Sino nagpangalan sa'yo nun? Naku, hindi po ako. Si Christine San Agustin. Hello po. At ang beauty queen reporter ng Valenzuela, Arlab De Jesus. po. Ayan, Welcome. magandang umaga at Thank you welcome po. sa balita Good ko. morning. Ayan, unang-una sa lahat, ano yung feeling na part kayo ng NCAA Season 99? Si Christine muna. Miss Connie, alam niyo po, ito kasi talaga yung pinakamalaking season ng NCAA sa buong NCAA history. And so, to be a part of it, it's something that is still surreal for me, kahit na pangalawang season ko na po. Kasi, whenever I do think about it, sobrang heartwarming lang po ng feeling. Kasi ibig sabihin, may tiwala sa akin yung NCAA. Yes, of so, I'm course. really, really grateful to be here and so excited as well. Yan. Of course, si Christine, pangalawang season mo na. Yes. Ngayon, ikaw, Carla. first season mo ngayon. season ko po, Ayan. season 99. So, anong feeling? Sobrang saya po kasi nung audition po namin, ang daming nag-audition. So parang ako, wow, isa ako sa mga nakuha, sa mga inakse para maging part ng NCAA Season 99. And Ang we're galing. very, very happy for you as well. Oo. Pero ang dami daw mga competitive teams eh. di ba? Oo. Ano bang ma-expect dyan? Sobrang surprising po kasi kahit kami, nagugulat po kami sa nangyayari. Second week pa lang po ng games this week. Pero everything is turning upside down. Yung mga teams na hindi namin in-expect na magsi-step up ngayon, sila po yung Nag-level nasa up. ibabaw ng ladder. Wow. Sila pa po yung Yes. walang talo Yes. ngayong season. So, may mga surprises para sa mga nag-aabang sa NCAA. Marami po, marami. Wow. Nice, nice. Oo, dito, di ba si Christine, sabi mo nga, returnee. Oo. Yung mga excitement last year, wala. Sa mangyayari this year, ganun ba yun? Siguro mga 1/4 lang yung excitement from last season. Ngayon, Okay. todo Na po. to. Yes. So may talagang i-level up pa. Sobrang level up po in so many ways. Ang ganda kasi na-experience last year. So this year siguro talaga naghanda naman. Naghanda yung mga Yes po. teams. Opening pa lang po, we had the biggest stars. Lahat po ng teams talaga nag-ensayo during the off-season. Kaya po talaga lahat sila ay magagaling. Ayan. Para naman kay Arla, paano ka naghanda para rito? Well, at first po talaga nag-research ako ng marami. Nanood po ako ng NCAA sa social media, talagang season 98. Tapos yung ngayon, para makita ko po yung difference ng mga teams, ng mga players noon sa ngayon. Kaya maganda po i-report, lalo na kapag yung growth nila as a player, as a team. Paano naman yung transition mo from being a beauty queen, papunta sa pagiging isang courtside reporter? Until now po, di ko po in-expect talaga na magiging courtside reporter ako. Kasi nag-start lang po ako, nakasama lang ako ng dad ko sa basketball games niya, nanonood. Tapos ngayon, nag-report na rin po ako. So nakakatuwa. Tapos ngayon po, more on naka-post sa camera. Opo. Edi tuwa si dad. Oo naman. Super. So mahilig ka rin sa basketball talaga? Yes po, because of my dad. Yeah. Talaga. So beauty on the court side. Nice. Diba? Ano pa naman? Pero ano yung mga challenges na nakikita ninyo ngayon as a courtside reporter?
Lagi naman po yung pinakamahirap na part ng pagiging CSR ay yung being able to think on your feet. Kasi it's something that you can't practice overnight. Kailangan mo po ng maraming beses na mag-cover ng games para ma-measure mo kung paano ba yung tamang gawin. Kailangan mo ng maraming feedback from your mentors. Kaya ayun po yung pinakamahirap sa akin na hindi ko pa rin sobrang gamay hanggang Dapat may ngayon. anticipation ka rin sa mangyayari, di ba? Yes Para po. ma-report And mo you na should know maayos. your players and history, Yes. no? The bawat team. Ikaw ba, Arlav? In addition po sa sinabi ni T, mahirap din po kasi na wala po kaming mother team. So lahat po ng team, lahat po ng players, dapat kailangan po masauli namin niyo. aralin. Oo. Yung mga secret po. Kasi may mga players po talaga na mahiyain po. Yung hindi mo po talaga mapapakwento. So kailangan po namin makuha po yun. Opo, lahat. Wow. Walang pinagkaiba yan sa pagiging reporter namin sa field. Ikaw, ano yung tips? Ano yung tips mo? Ano yung point? Yeah. Paano mo mako-convince yung isang player na ayaw magsalita, talaga mahiyain sa camera? Maraming ganyan nga, di ba? marami Paano mo po. siya mako-convince? Ang ginagawa ko po, gusto ko ma-feel nila na comfy lang kami magkausap, hindi yung super formal. Chichikahin ko po talaga, kamusta? Ano yung naging history, basketball, anong pinagdaanan. So, doon na po. Of course, may on-cam interview, di ba? So, doon mo siya Yes. mahahatak. Siguro magandang marinig mula sa inyo mismo, ano? Para doon sa mga aspiring courtside reporters, what are the tips or messages siguro na pwedeng mabigay ninyo? Sa akin po, just do it. Lahat ng inhibitions, lahat ng setbacks ay kailangan kalimutan kasi parte po yan ng buhay na mahihiya, na matatakot tayo mag-try. Pero if we don't, kasi ayun nga, ang pinire-regret lang naman natin is yung chances na hindi natin tinake. Actually, kami kahit matagal na kami on, kamahiyain pa rin kami. So, kayo mag-alala. Hindi daw halata. Hindi halata. Pero marami kami reporters, na galing sa pagiging courtside reporter. Si P.R. Kanghel, Yeah, di ba? si Marami. JP, JP, si Soriano, Mav si Gonzalez, Diba? So, welcome kayo sa News and Pub. sa News and Pub. Ni-recruit ka agad hindi. Pero meron pa kayong isa or dalawang season. Dahil next year, 100 years. ng NCAA. Wow. Isang malaking bagay yun. Biggest one. Correct. Alright, thank you so Yan, much. Maraming salamat. NCAA courtside reporters Christine San Agustin at Arlav De Jesus. Samantala, kinilala ang husay ng mahigit 100 atleta, coach at referee sa Professional Sports Summit Awards Night. Binigyang parangal sila ng Games and Amusement Board sa Philippine International Convention Center sa Pasay. Kabilang dyan ang Lifetime Achievement Award na ibinigay sa longest reigning Pinoy boxing champion Donnie Ahas Nietes. Lifetime Achievement Award rin si Pinoy basketball legend Ramon Fernandez. Hindi rin pahuhuli ang kababaihan sa Pinoy sports tulad ng unang babaeng basketball referee sa bansa na si Edita Boticario. Tinanggap niya ang Trailblazer Award. Pinarangalan din ng GAB ang mga liga at organisasyon na may malaking ambag sa Pinoy sports. Balita ko mga mare, kinagigiliwan ng netizens ang interaction online ni pambansang Ginoo David Licauco sa isang drag queen. Sa X, nag-post kasi si Arizona Brandy ng out-of-drug look niya, kasama ang ilan pang drag queens. Nag-reply naman si David, sabi niya, parang magkamukha nga tayo. Request tuloy ng ilan transformation ni David as Arizona Whiskey. Speaking of David, pinusuan ng Save the Children Philippines ang isang eksena sa maging sino ka man. Sabi ng organization, pinopromote daw kasi nito ang positive parenting o yung non-violent approach na mas epektibong paraan sa pagpapalaki ng mga bata. Ito po, sinasabi nga posible daw na magsanib puwersa ang iba't ibang sektor para matulungan yung ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea. Ang detalye po ng balitang yan live mula kay Sandra Aguinaldo. Sandra? Connie at Rafi, nais kang magsagawa ng civilian supply mission sa BRP Sierra Madre ng iba't ibang NGO, samahan ng mga isda, artists, church leaders at entrepreneurs. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Philippine Coast Guard at batid nila na kailangan ng go signal ng National Task Force on the West Philippine Sea. Pero ang paniwala din nila, dahil pag-aari ito ng Pilipinas, dapat malaya na makapunta doon ang mga Pilipino. Target po nila na maisagawa ito ng Disyembre, taon sa Pasko, at magbibigay din ng tulong sa mga mangingisda na umaasa sa West Philippine Sea, gaya ng mga nakabase raw sa Zambales, Palawan, Mindoro at Batangas. Magsasagawa sila ng Christmas donation drive at meron ding musical events
yung tinatawag nilang Paskong Handog Concert para daw bigyang pugay ang mga mangingisda. Hindi po cash ang hinihingi nilang donation. Ilan sa mga suggestion nila ay bigas, asukal, kape, long sleeve shirts na ginagamit ng mga mangingisda, at iba pa mga kagamitan ng mga mangingisda gaya ng flashlight, gasolina, at yung mga gamit pangisda. At meron din po silang 4 na drop-off points sa Quezon City at Makati. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Connie, Rafi? Yes, Sandra, yung ating proyektong ito napakaganda. Malaking tulong ito para sa ating mga mangingisda talaga dyan sa West Philippine Sea. Pero syempre ang tinatanong ng marami, ito ba ay one-time na proyekto na isang kumbaga bagsakan o ito ba ay magtutuloy-tuloy? Sa ngayon, Connie, ang objective nila ay para talaga doon sa mabigyan ng magandang papasko yung mga mangingisda, no, at saka yung ating mga sundalo na nakastation sa BRP Sierra Madre. Pero nakikita rin nila na kung ito daw ay magiging matagumpay, nais nilang maipagpatuloy sana ito para patuloy din yung tulong sa mga mangingisda. Connie? At Sandra, paano yung mekanismo nito? Of course, ibibigay nila sa Coast Guard o kaya sa Navy itong mga tulong na makukuha? Or meron ding posibilidad na sila mismo ang mag-abot, mga civilian na mag-abot dun sa lugar in coordination with the Coast Guard? Yes, Sir Rafi. Alam mo, sabi nila, nakapag-meeting na sila sa Philippine Coast Guard, bagamat hindi pa raw talaga nabibigyan sila ng go signal. Pero ang sinasabi nila ay siyempre alam din naman nila na unang-una, Rafi, napakaalon nga daw doon sa lugar, papunta doon. At alam din nila na may security concerns, lalo na kung papunta ka sa BRP Sierra Madre, halimbawa. So, alam daw nila na kailangan nila ng go signal, but at the same time, ang assertion din nila, Rafi, ay dapat malayang nakakapunta ron ang mga Pilipino dahil yung battle cry nila, Rafi, sa proyektong ito ay yung ating ito, no? Para sinasabi nila, yung lugar na yon ay para sa mga Pilipino, Rafi. At kung ang civilian ay mas unlikely na gagalawin ng China Coast Guard, siguro yun ang kanilang teorya. Yes, Rafi, nababanggit niya nila na dahil sila yung mga civilian, wala dapat ikabahala, no? Yung kanilang pagpunta doon para naman daw masiyahan yung mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Eto mga kabalita, ginising ng sunog ang Barangay Pansol sa Quezon City kaninang umaga. Sa ulat ni Alan Gatos ng Super Radio DZBB, nagsimula ang sunog nang kumislap ang mga kable ng kuryente sa tapat ng isang bahay. Dahil yari sa kahoy ang ikalawang palapag nito, mabilis na kumalat ang apoy. Pahirapan pang pag-apula sa apoy dahil makitid ang kalsada. Ang mga bumbero tuloy sa bubong na tumuntong. Tumagal ng 1 oras bago naapula ang sunog. Tinatayang nasa 20 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Shout out tayo sa mga taga Iloilo City po dyan. Balita ko, may job opportunity po dyan. Mahigit 500 job openings ang pwede po ninyong applyan sa First Architecture and Engineering Job Fair 2023. Sa Biyernes na yan, October 6, simula 9 a.m. hanggang 4 p.m. sa Main Event Center ng SM City, Iloilo. Magdala po kayo ng mga kopya ng resume at sariling ballpen. Present din po sa job fair ang ilang government agencies at NGO partners. Para sa updates, i-check lamang po ang Facebook page ng PESO Iloilo City. Eto na, Rafi. May pakulo ba kayo ni Maris nung kayo kinasal dun sa wedding reception? Naku, wala ninyo? naman. Pero nagsayawan kaming lahat. Ay? Bukod dun sa Kalinga Dance, naku, Pwede. hataw kami. Yan si Aubrey. Ay, Kalinga Humataw Dance. yan. Oo, humataw yan sa Pakulo dance yun. floor. Oo. Diba? Si Aubrey, grabe yan. O, tignan. Aubrey, ha? O, sige. Ganun ka. Kakapangala ko lang yun. Ay, okay yun, ha? Pero ito sa Cavite, alam nyo, trending ho yung reception ng isang kasal dyan. Eh, paano ba naman? May pa-games. Naku, may games. At balita ko nga, ang premyo ay mamahalin daw. Ay, eto na nga. Sino ba ang hindi humaingganyong sumali kaya? Whitening, hair care at pangkabuhayan showcase kasi ang premyo sa wedding reception po ni na Perry at Rona. Pero wait ha, nang maribil ang laman ng paper bag, may sponge na panghugas ng pinggan para sa fitness package, bleach para sa whitening package, spaghetti combo para sa birthday package at toyo suka para naman sa kitchen package. O, di ba?
Napa-expectation versus reality po tuloy ang mga nanalo. Kinaaliwan naman yan online, di ba? Ang Good galing. vibes lang, Oo di ba? At least, naging masaya yung wedding and memorable. Yun naman yun eh, pagiging Yes. memorable. Kasi in 10 years, ano yung maalala mo? Naalala mo ba yung ganon. wedding na to, Oo, di ba? So totoo. nagpa-pop out yung mga may gimmick. Oo. Katulad yan. Galing. Mas maganda yung mas marami tayong mga memories na maayos ng Oo. wedding. Kaya hanggang ngayon, pag pinag-uusapan yung wedding namin, si Yes. Aubrey yung natatandaan. Bakit? Oh, dahil Hawak akong baby. may baby siya pero umahataw siya sa... Nakapanganak ko lang noon. Isa-sample daw ni sample mo. Oo, di ko ba ganyan? Ako, hawak ko yung baby. Hindi yung ganon. Kasi sabi ko, Hindi. I can't miss. May kalinga dance kasi. Hindi, at some point, binaba niya yung baby niya. At humataw siya. Diba? Yan si Aubrey, kaya Yan. hindi siya pwedeng mag-absent Correct. talaga. At, Ang galing. diba? Ang Diba? galing. Ikaw, may gimmick ba kayo nun? Wala. Pero hindi, masaya yung wedding namin. Pero secret ang mga gimmick. Oh, yan. Si Aubrey May gimmick din nun. Oo. Dinirect ni Cesar Apolinario. Oo, Late actually. Cesar Apolinario. our Pumadyak good friend. sila. Okay. Diba? Nagbisikleta kami noon. Opo, eto naman ha. Siyempre, yan ang mga balita ko. Balita namin, bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Ako naman po si Maring Aubrey Carampel. Katrina Son po. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.